Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay at nag-aabang ng araw-araw na pagpapala. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sandali manalangin. Tayo po yumuko. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos, kami ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo sa oras na ito. Ano man ang pagkukulang, pagkakamali na nagawa ng bawat isa, maging kasalanan o Diyos sa isip, salita at gawa, humihingi kami ng tawad sa iyo, linisin mo kami at hugasan ng banal mong dugo upang malinis kami sa lahat naming kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-usapan po natin sa araw na ito ang tungkol po sa pagsamba. Ang pagsamba ay totoong napakahalagang bagay na gawain sa paningin ng Diyos. Ang pagsamba ay isa sa pinakamataas na uri ng paglilingkod sa ating Diyos. Bilang isang mananampalataya o anak ng Diyos, ang pagsamba ay isang bagay na dapat nating gawin sa harap niya. Amen po. Number 1, hinahanap ng Diyos ang tunay na pagsamba o mga mananamba. Ayon po sa Juan chapter 4 verse 23, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, itinuturo mismo ng ating Panginoong Hesus, una, ang Espiritu ay tumutukoy sa antas na kung saan ang tunay na pagsamba ay nangyayari. Ang isang tao ay dapat lumapit sa Diyos ng buong katapatan ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Amen po. Pangalawa, ang katotohanan ay katangian ng Diyos, kaya ang pagsamba ay dapat ganapin ng ayon lamang sa katotohanan. Dahil si Kristo mismo, ang ating Panginoon, ay katotohanan. Ang mamuhay sa pakikiisa kay Kristo ay nangangailangan ng pagsasalita ng katotohanan. Ibig sabihin, kapatid, kung ano ang nararanasan mo na kabutihan mula sa Diyos ay dapat mo itong ibahagi upang marami ang makaranas ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Amen po. Number 2, kinalulugdan ng Diyos ang taong tunay na sumasamba sa Kanya. Una, kinalugdan ng Diyos si David dahil sa kanyang tunay na pagpupurit pagsamba. Si David ay isang totoong taong mananamba sa Diyos. Alam naman po natin, lalo na doon sa mga mananampalataya, na si David po sa kabila ng kanyang pagiging pastol, lagi niyang daladala ang kanyang instrumento sa pag-awit. Kumakanta siya habang naglilibang sa pag-aalaga ng mga tupa. Amen. Sa awit chapter 5 verse 7, dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking pagmamahal. Ang madaling sabi, ang pagsamba ay isang tanda ng pagmamahal mo sa Diyos. Amen po. Pangalawa, natutuwa at nagagalak ang Diyos sa mga taong sa Kanya ay nagpupuri at sumasamba. Kaya ganito ang mababasa natin sa aklat ng awit 122 verse 1. Ako ay nagagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Pangatlo, minamasdan ng Diyos ang ating pagsamba. Basahin natin ang sinasabi sa awit 133 verse 1. Sabi po doon, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid na magkakapatid na nagkakaisa at laging sama-sama sa pagsamba. Sa madaling sabi, ikinalulugod at ikinatutuwa ng ating Panginoon na ikaw, ako, tayo pong lahat, saang church ka man nabibilang o saang iglesia ka man nabibilang, ang mahalaga, yung araw ng pagsamba ay inilalaan mo ito, pinangingilin mo ito. Hindi ka gumagawa ng dahilan para hindi makapagsamba, bagkos gumagawa ka ng paraan upang sambahin ang Diyos sa lugar kung saan itinakda
ang pagtitipon para sa mananampalataya. Amen po? Awit 133, napakaligaya at kahanga-hangang pagmasdan ayon sa salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin, hinahanap ng Diyos ang paglilingkod at pagsamba ng kanyang mga anak at totoong sumasampalataya sa Kanya. Loobin po ng Diyos na ang kahalagahan ng Kanyang salita, hindi lamang natin binabasa o pinakikinggan, ito ay ating ginaganap bilang patunay sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya tuwing araw ng pananambahan. Maraming salamat. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Saan ka man naroon, saan ka mang dako, mahal ka ng Diyos, kapatid. God bless po sa inyo. Muli, Pastor Baung Morgan ng Batasin Outreach, Taytay Rizal. God bless. Marami pong salamat.